Magandang araw po sa lahat. Welcome back to my YouTube channel. Once again, my name is Melvin and for today's video ay pag-uusapan natin itong personal loan sa Uno Digital Bank. May iba't ibang katanungan po kasi sa last kong tutorial video tungkol po sa kung paano mag-apply ng personal loan sa Uno. Kaya tinawagan ko na lang ang customer service ng Uno para itanong yung mga katanungan ninyo. Sa mga nagtatanong kung paano babayaran ang ating loan sa Uno, paano magbayad ng advance kung sakaling gusto na nating magbayad na wala pang due date. May mga nagtatanong din kung bakit may nagpa-pop up na not working, something went wrong. Yung iba naman kapag mag-login na po sa Uno app at sa forgot password kapag ilagay na po ang GCash number ay may mag-pop up na user not registered. At may nagtanong din kung paano daw kukontakin ang customer service sa Uno at marami pa pong iba. At ang lahat pong yan ay isa-isahin natin yan sa pagsagot ngayon. But before that, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may i-upload naman akong mga review video sa aking channel. Disclaimer lang po, ang bidyong ito ay hindi po sponsored ng Uno guys ha, at hindi rin po ako agent dito. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking nalalaman tungkol po sa mga sistema sa personal loan sa Uno. So let's start, mag-i-intro muna ako guys ha. So ito na po guys, sa mga nagtatanong kung paano magbayad sa ating loan sa Uno. Sa mga di pa nakakaalam, auto-debit po ang sistema sa payment dito sa Uno. Ibig pong sabihin, kusa lang pong magdididak sa ating pundo sa tuwing due date na natin. Kaya panatilihing may sapat na laman ang ating account, lalo na kapag coming na po ang ating due date, para hindi malate ang ating payment. May penalty charge po kasi kapag malate po tayo sa ating due date sa pagbayad. 5% po sa ating amount due ang penalty charge. At kapag gusto daw nating magbayad ng advance, ay pwede daw po. Kaya lang, medyo hassle lang po guys. Dahil kailangan pa nating tawagan ang kanilang collection department. Ituturo ko na rin po sa inyo later guys kung paano tatawagan ang kanilang collection department. Next po, sa mga nagtatanong kung bakit may mga nag-pop up na not working, something went wrong, or yung user not registered. At marami pa pong ibang error. Noong pag-apply ko po kasi, may mga nag-pop up din na ganyan. Ang ginawa ko lang ay inuulit-ulit ko lang yun hanggang sa naging successful naman. Pero kapag nakailang ulit na po kayo, ganun pa rin ang nag-pop up, ay baka hindi pa po kayo qualified sa kanilang personal loan. Or subukan nyo na lang itawag yan sa customer service dahil sila po ang makakalutas niyan. At sa mga nagtatanong kung bakit daw 5 to 7 days ang kanilang waiting for approval at yung iba ay may CI pa, ang customer service na rin po ang makakasagot niyan mga ma'am and sir. Basta yung sa akin, na-approve kaagad ako sa oras mismo ng aking pag-apply. At wala din pong CI. Hindi nga ako makapaniwala nun eh. Ganito po kasi yun guys. Wala po talaga akong ka-idea nitong Uno dati. May tumawag kasi sa akin nun. Nung una nilang tawag ay di ko pinansin, baka scam lang yan. At tinawagan nila ako ulit guys. Sa pangalawa nilang tawag, doon ko na po naisip na susubukan ko kaya. At ang sabi ng tumawag sa akin, qualified daw ako sa personal loan ng Uno. Binigyan pa nila ako ng mga instructions kung paano mag-apply. So yun, sinubukan ko. At paalala lang po guys, mag-ingat po tayo sa mga tumatawag or nagtitext at humihingi ng mga impormasyon natin. Huwag basta-bastang ibigay ang mga importanteng impormasyon natin guys. Lalo na ngayon, nagkalat na ang mga scammers. Patuloy po tayo guys sa mga nagtatanong kung ano po yung mga loan details ng Uno. So dito muna tayo sa disbursement guys. Yung sa akin po kasi ay 8,000 pesos po yung na-approve. At hindi po buong 8,000 pesos yung natanggap ko guys ha. Binawasan po yan ng service fee na 500 pesos at 60 pesos na documentary stamp. So 560 pesos lahat ang nabawas sa aking 8,000 pesos.
So ang na-disburse sa akin o ang natanggap ko na lang na amount ay 7,440 pesos. At 18 months ko po yan babayaran guys. So 1 year and 6 months. 683.78 ang amount ng monthly due ko. At every first day of the month ang due date dito sa Uno guys. 3.00% ang add-on monthly interest rate. At ang contractual interest rate ay 59.61% per annum at 56.40% per annum naman ang effective interest rate. Noong May 22, 2024 po nag-grant ang aking loan guys at ang maturity date nito guys ay sa December 1, 2025. At para sa iba pa pong mga system error guys sa inyong application, i-consulta nyo na lang po iyan sa mga customer service ng Uno guys. So para sa akin guys, okay naman po ang personal loan sa Uno kung ikumpara natin sa mga online lending app. First time ko po kasi itong umutang ng pera sa bangko guys. Itong Uno pa lang po ang pinakauna kong nautangang bangko. Kaya wala pa po akong ibang bangko na mai-compare dito. So ngayon guys, sa mga di pa nakakaalam kung paano ko kontakin ang Uno, ang customer service sa Uno, ito lang po na number ang i-dial ninyo guys. Makikita din natin ang mobile number na ito sa tuwing i-open natin ang Uno app. So i-dial nyo lang po ang number na ito guys, 0919-059-9866. At kailangang may regular load po tayo dito guys or promo load pwede din. Dahil hindi po ito free call. So sa pag-dial natin sa number na ito guys ay may operator na sasagot. Sundin lang po natin guys ang sasabihin ng voice prompt. Then pindutin po natin itong dial button. Press 1 kung gusto daw makipag-usap sa customer service. Press 2 kung gustong makipag-ugnay sa collection department. Sa mga gustong magbayad ng advance guys, ito po ang pindutin natin, collection department. At kapag interesado daw tayo mag-apply ng personal loan, itong 3 ang pindutin natin. At paalala ulit guys, kapag tumawag po tayo, kailangan po natin ang ating pasensya, ating mahabang pasensya. Dahil sa pagtawag natin ay hindi kaagad tayo ma-entertain dahil sa dami din ng kanilang kinikater. Yung sa naranasan ko kasi yung pagtawag ko, mga 5 minutes after 5 minutes yata ako na-entertain. So mga 5 minutes din ako naghintay. Nagdepende pa rin yun sa dami ng pila guys, sa dami ng kanilang ini-entertain. So hanggang dito na lang po guys. At sana may natutunan po kayo. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo. At paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan na hindi ko nasagot, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang mga po guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye!